Hello everyone! Usapang on-call cleaner muna tayo, pero hindi po dito sa Israel ha. On-call cleaner po sa Saudi Arabia. Kasi doon po ang unang abroad ko at doon rin ako unang nag-vlog. Wow, nag-vlog. So yung mga old videos ko, meron pa rin nakakapanood at yun na ngayon sasagutin natin. Sorry, very late ang aking sagot. Pero nakahabol pa rin tayo ngayong 2025. Kasi yung unang tanong po ay, yung number 1, magkano ang sahod ngayong 2025? Number 2, maganda ba ang cleaner na a-applyan? Number 3, parang magkaparehas lang. Mahirap po ba ang maging on-call cleaner? Number 4, mag-isa ka lang ba na maglilinis sa mga bahay? Number 5, may patip po ba ang mga client? Number 6, kahit gabi ba, naglilinis ang mga cleaner? Number 7, sapat ba ang 4 hours sa paglilinis? Sumusobra ba ito or kinukulang? Number 8, kompleto ba ang sahod kahit walang duties? Number 9, ano ang mas mahirap, DH or cleaner? Naidagdag ko lang yon kasi may ibang nagtanong din personal, hindi sa aking mga videos, sa mga kakilala lang. Ito pong on-call cleaner ay kayo yung mga maglilinis sa mga apartments or mga bahay. Iba pa yung mga maglilinis sa mall, sa mga school, or mga offices. Sila po yung tinatawag na corporate cleaner, yung mga eskwelahan ang nililinisan. So yung mga on-call cleaner po, yan yung residential cleaner, yung mga bahay at apartments ang lilinisan. So yan, sagutin na natin ang mga tanong. Sa number 1, magkano ang sahod ngayong 2025? Buti nakahabol pa tayo ng 2025. So yung sahod po ngayon ay 2,000 SAR. Nakikita ko po yung mga post ng mga legit agencies. 2,000 SAR yung mga pasahod nila sa ngayon. So may kilala din ako doon ngayon na andun pa rin 2,000 din ang sahod nila. So yung 2,000 SR na yan, Saudi Riyal, yung rate ngayon na nakita ko ay 15.7. So 2,000 times 15.7 is 31,400. Andun na po yung food allowance. Yung sahod namin noon, medyo mababa. Buti tumaas. Parang yearly na tumataas, no? Kung di ako nagkamali. Kasi sa amin noon, 1,500 SR. Andun na yung food allowance. Tapos yung rate, yung palit ay nasa 12 to 13. Kapag nakaka-13, masaya na kami doon kasi mataas na. So umaabot ng 19 to 21,000 pesos yung sahod namin noon, 5 years ago. Ngayon, tumaas na rin, nasa 30K. Andun na yung food allowance, ha? So number 2, entry na tayo. Maganda bang applyan ang cleaner? Tapos number 3, yung mahirap bang maging on-call cleaner? Sa number 2, maganda ba? Oo, maganda na din naman po kasi trabaho to may sahod. Nasa'yo lang kung sabihin mong hindi maganda kung hindi mo kakayanin. So masaya ako at nasabi kong maganda kasi nakayanan ko. Natapos ko yung kontrata ko. Dito sa number 3, mahirap ba ang on-call cleaner? I-share ko na lang yung experience ko para kayo na ang magsabi kung mahirap or madali. Una, nung bago ako doon, medyo nahirapan dahil bago nga ako. Tapos may mga madam na mababait. Unahin natin yung mababait. Meron din yung stricto. Yung stricto, hindi ko naman sinasabing masungit. Stricto lang talaga sila. Pero karamihan naman mababait. Yon, nung bago ako doon, may hindi ako natapos. At meron din yung natatapos ko sa 4 hours na duty. Kasi 4 hours pa sa umaga, 4 hours din sa hapon. So ayun, meron yung mga apartment na maliliit, pero kailangan ng deep clean. So ibig sabihin, linisin mong mabuti lahat. Meron din yung malalaki na pabilisan lang, yung hindi mo siya kailangang i-deep clean. Kaya depende yan. Meron din yung malalaki na kapag istrikto ang madam at gusto niya buong bahay ang lilinisin mo, yun, dapat i-manage mo yung oras mo para matapos mo yung buong bahay. So, maganda doon kapag bago ka sa bahay, tanungin mo na yung mga gusto niyang ipagawa para ikaw na bahalang mag-manage sa oras mo. Ganon, para matapos mo yung bahay bago matapos yung 4 hours. Meron pa yung mag-wash out mo yung buong bahay hanggang sa baba, hanggang sa labas ng bahay. Naranasan ko pang maglinis ng sasakyan nag-vacuum ako tapos washing. Pero mabait naman yung madam na yun dahil may oras pang natitira. Natapos ko yung bahay ng 4 hours. Nanghihinayin siguro siya sa natirang oras. Kaya, ayun, pinalinis yung sasakyan. Pero mabait siya, kaya parang hindi mahirap. Kahit pagod ako sa trabaho, once na mabait yung madam ay parang hindi ko nararamdaman ang pagod minsan. Lalo na kung may tip. Ayun yung number 5 na tanong kung may tip ba ang mga client. So bago yun, sagutin muna natin yung number 4. Nasabi, mag-isa ka lang bang naglilinis sa mga bahay? Yan po ay depende sa client kung ilan ang kukunin niya. Pero karamihan, mag-isa mo lang. Naranasan ko din naman yung may kasama sa bahay na maglilinis. Meron yung isang madam doon na dalawa kaming kinuha once a week. Yung kasama ko sa taas, ako naman sa baba. At kapag natapos siya sa taas at natapos ko rin sa baba, ayan, sabay kami ng baba sa ground floor at doon na kami maglinis dalawa. Sa ground floor, lang naman, i-wash out lang namin yung mga alikabok. Meron din yung iba kasi na minsanan lang silang kukuha. Kaya minsan meron yung once lang magpalinis pero 5 ang kukunin para matapos lahat ng gustong ipapalinis. Pero hindi ko na ranasan yun yung marami kami. Hanggang sa 2 lang kami. Tapos yung iba, mag-isa ko lang. So, idagdag ko lang yung isang tanong pala dito na hindi ko nailista na yung personal na nagtanong sa akin kung
hindi pa nakakatakot maglinis sa mga bahay na may mga sir. So doon po kasi bawal kaming idadrop sa isang bahay kung yung sir lang ang andoon. Kailangan andun ang madam. Wala si sir pero meron si madam, pwede. Pero kung meron si sir at wala si madam, hindi pwede. So yun, yung iba na nakakancel ang ibang duty kasi wala si madam. So naranasan ko din yun ng ilang beses kaya nakakapagpahinga minsan kung wala si madam. Yun yung tanong sa number 8. So dito tayo sa number 5. Sabi, may tip ba ang mga client? Ay, ang saya pag may mga tip ang mga client, lalo kung pagod na pagod ka. So oo, pero hindi lahat. Meron yung iba na generous na magbibigay talaga dahil alam nila yung pagod ng mga cleaner. Meron din yung mga iba na hindi pera ang binibigay kundi pagkain. Meron din yung iba na papakainin ka sa bahay before or after ka maglinis. Meron din iba na magpapabaon or like mga gulay, ganon. Kaya maswerte ka kung yung lagi mong nililinisan ay binibigyan ka lagi ng mga pagkain, makakatipid ka. Kaya magkakasya yung food allowance. Kasi yung iba kasi sinasabi na hindi daw sapat yung food allowance. Pero nasa iyo naman kung paano ka gagastos, paano mo ipagkakasya yung food allowance. Kung kulang, edi kuha ka sa monthly salary. So, number 6 na tayo. Kahit gabi ba, naglilinis ang mga on-call cleaner. So, sa amin po, sa experience ko doon, walang maglilinis sa hating gabi hanggang sa umaga. Sa gabi, sa ano lang hanggang 9 PM kami. Depende po yan kasi sa oras ng dropping. Ganito po yan, 4 hours sa umaga, 4 hours sa hapon. Sa umaga, lalabas kami ng mga 7:30, ganon. Kaya mag-start ko ang trabaho ng 8 to 12. So, isa-isa kanilang idadrop sa mga bahay. Kung malalayo ang pupuntahan nyo, edi depende kung anong oras ka ma-drop. So, 4 hours ang duty mo kada bahay. Kung na-drop ka ng 8 o'clock, edi matatapos ka ng alas 12. Pupunta yung sundo mo ng alas 12 sakto. So kung last ka, halimbawa, na-drop ka ng alas 9, edi alauna kang matatapos sa trabaho. Kapag ang last drop nyo ay 9:30 ng umaga, edi 1:30 kayo uuwi. Lahat. Tapos sa hapon, ang pasok naman, nasa 3:30 kasi ang duty, ang work, 4 o'clock. Or basta depende sa anong oras kayo unang na-drop. Kung anong oras kayo ma-drop sa bahay. Basta ganun, 4 PM hanggang alas 8. Hanggang alas 9 ng gabi, ganun. So, kapag maaga kayong na-drop lahat, edi maaga kayong maiuwi lahat sa gabi. Number 7, sapat ba ang 4 hours sa paglilinis? Sumusobra ba or kinukulang? So, depende yan sa lilinisin mo at depende sa madam mo. Halimbawa, kung yung bahay ay malaki at gusto ng deep clean, parang kukulangin ang 4 hours. Pero nasa iyo yan. Kung mabilis ka, kakayanin yan. Meron din yung mabilis malinisan, kahit wala pang 4 hours ay matatapos mo na. At swerte ka kung wala nang ipapagawa ang madam sa'yo kung natapos mo na. Meron kasi yung ibang madam na kapag natapos mo lahat, pwede ka nang magpahinga hanggang sa dumating yung sundo mo. Hanggang matapos yung 4 hours. Meron din naman yung iba na kapag natapos mo lahat at may oras pa, ay hahanap yung madam mo nang ipapagawa sa'yo. Ganon. Ang advice ko lang sa 4 hours na yan, kung malaki talaga at kung gusto ng madam nyo na ipalinis yung buong bahay, kailangan bilisan mong maglinis. I-manage mo lang yung time mo para alam mo na matatapos mo bago kasusunduin ng supervisor mo para makontento ang madam mo. So, nasagot ko ba yon? Kung sapat yung 4 hours? Okay lang naman, sapat yung 4 hours. Kaya mong i-manage yan, bilisan mo lang. Pero kung maliit yung bahay at hindi naman istrikto si madam, wag mo nang bilisan kung alam mong matatapos mo ng 4 hours para hindi ka masyadong mapagod. Diskartehan lang din yan. Alam ko naman tayo mga Pinoy ay madiskarte. Number 8, yan na. Kompleto ba yung sahod kapag wala kang duty? Yes po, kompleto ang sahod kahit minsan ay wala kang duty. Cancel man ang duty mo or pasok man, kompleto yung sahod. Nakailang cancel kaya ako nung nandun ako. Hindi naman lagi, parang nasa 5 to 10 na beses lang. Siguro sa 2 years ko doon. Meron yung mga araw na wala talaga akong pangalan sa system, sa list ng mga magjo-duty. At meron din yung may lalabas kami at papasok sana kaso, yan, halimbawa yung wala si madam, ika-cancel nila yung duty mo. Ganun. So, dito na tayo sa last but not the least. Last na ba to? Number 9. Ano ang mas mahirap, DH or cleaner? So, sa akin po, depende yan. Ang maganda kasi sa cleaner ay weekly talaga ang day off. Nakakapagpahinga ka. Sa DH kasi, may iba na hindi sila nagde-day off. Parang bihira lang yung mga DH na pinagde-day off, no? At saka, kita ko naman, marami akong napuntahang bahay doon na may mga DH sa bahay. Kumukuha lang sila ng cleaner kasi malalaki yung bahay nila. At nakita ko yung hirap nila. So sabi ko, ang masasabi ko, sa akin ha, iba-iba tayo ng sagot dito. Sa akin, mas okay ang cleaner. Kasi bakit? Ang pagkaiba sa mga DH ay meron yung hanggang 12 sila matutulog. Tapos maaga silang gigising, alas 4. Pero hindi naman lahat. Meron din yung mga DH na maaga silang nakakatulog. Tapos nasa 6 sila gigising. Meron din yung mga magaganda, maayos ang trabaho na DH. Hindi naman lahat nahihirapan. Pero ang nagustuhan ko kasi sa cleaner, at least weekly day off. Makakapagpahinga ang katawan, lalo na ang utak. Dahil sa nakita ko siguro doon na iba na DH na
naawa kami. May mga hindi kumakain ng maayos, super payat nila. Pero meron din naman yung gaya ng mga nagvo-vlog na mga DH na maayos sila. Kaya depende, swertehan. Kasi yung iba din, nahirapan daw sila sa cleaner nung naging cleaner sila kaysa nung naging DH sila. Kasi ang cleaner kasi, pabilisan talaga yan. So depende sa'yo kung paano ka didiskarte. Meron din kasi yung mga kapag natsetsempuhan mo yung stricto talaga. Tapos kapag stricto sa umaga, stricto na naman sa hapon. At kailangan ubusin mo yung 4 hours sa paglilinis. Ay, pagod ka talaga. Pero ay, salamat sa Diyos talaga. Nakayanan ko yung 2 years na kontrata ko doon. Nung ano naman, nung bago lang ako, medyo nahirapan. Pero nung nasanay na, okay naman. Ayun, masaya naman ako na naging cleaner doon ng 2 years. So, proud ako sa sarili ko dahil natapos ko yung kontrata ko. At malaki ng experience yon. Idagdag ko na lang pala yung humabol na tanong na paano daw ako nakapunta dito sa Israel. At may isa pa na, anong sabi? Nasa Saudi ka ba tapos nag-apply ka pa Israel, yun pala yun. So hindi po, kasi nung nasa Saudi talaga ako, plano ko na mag-apply ng Israel pagkatapos ng aking kontrata noon. Nung andun pa ako sa Saudi, ang plano ko, hotel worker yung a-applyan ko dito sa Israel. Dahil nag-open dito ng hotel worker, housekeeping, kaya sabi ko, related naman itong experience ko dito sa Saudi bilang para maging housekeeping doon, maging housekeeper sa Israel. Pero alam niyo guys, isa itong testimony ko rin sa aking buhay. Pag uwi ko ng Pinas, 2020 pandemic, nag-stop hiring ang hotel worker dito sa Israel. Tapos ang nag-open, caregiver. So sabi ko, paano kaya to? Parang hindi ako nababagay maging health worker. Dahil dati, payat ako, tapos parang mahina ang resistensya ko. Parang hindi ko kayang mag-alaga ng mga may sakit, yung ganun. Kasi dati, kapag pumapasok ako sa hospital, parang mahina ang pakiramdam ko. Kapag nakikita ko yung mga nasasaktan o yung may severe na sakit, parang nahihilo ako yung mga ganun. Pero dahil caregiver yung nag-open dito noon, 2020, yun, nag-aral ako agad ng caregiving. Pinag-pray ko na lang na, Lord, tulungan mo ako kung ito ang ibibigay mo para sa akin, ay tulungan mo ako para makaya kong maging caregiver. So yan, naging tuloy-tuloy. Pagkatapos akong nag-aral ng caregiving, online yun kasi pandemic noon. Nag-apply ako agad. Pagkatapos ng lahat ng aking mga requirements, December 27, 2021, magno-New Year, nung natapos ko lahat ng requirements. Kaya December 29 ako nakapuntang POEA noon for initial interview. So yan, tuloy-tuloy. At July 13 ako nakarating dito sa Israel, July 13, 2022. At yun, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. At tapos yung health ko, kinaya ko. Ay, nakakaiyak pero ginabayan niya ako, hindi niya ako pinabayaan. Meron din ako mga experiences dito nung bago ako dito, pero I thanks God at binigay niya itong work ko na nakaya ko. Dahil may una akong maging employer, pero ibang kwento na yon. Yung nagparating sa akin, hindi ito yung work ko sa ngayon. So, ayan, more than 3 years na ako dito, kina lolo at lola, mag-asawa po sila. Pero yung employer ko talaga, yung focus ko si lola. Una din nahirapan ako, pero sa tulong ng Panginoon, kinakaya ko hanggang sa ngayon. Yung kinakatakutan ko or yung pinag-aalala ko noon na parang, sabi ko noon, makakaya ko kayang maging caregiver. Dahil nga, isa pa doon ay noon, nahihilo ako kapag nakakakita ako ng dugo. Pero ngayon, nung nandito na ako, ay thanks God talaga at nawala yung mga yon. So tingnan nyo guys kung ipagkakatiwala natin sa Diyos, kung ano ang ibibigay niya ay hindi niya tayo pababayaan. That's all and thank you. Salamat sa mga sumusuporta sa aking channel and page.